Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Pisces! Pisces, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. Alamin natin ang iyong prediction sa year 2025. Ano ba ang parating sa iyo sa love life mo, sa iyong career, money, at Pisces, paalala lang ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay? At saka Pisces, ang self-love, hindi naman yan selfishness, hindi yan self-desire. At mahalin mo ang sarili mo, ang katawan mo, kasi ang katawan natin is the temple of the Holy Spirit. So, syempre, para ang Holy Spirit ay lumagi sa ating katawan, kailangan malinis tayo. Malinis ang ating pangangatawan at syempre pag mahal natin ang katawan natin, malinis 'yan, 'di ba? Pero hindi ko naman sinasabi na i-admire mo ang katawan mo, i-idolize mo. Meron yung ibang tao kasi akala nila ang self-love ay magpaparitoke ako, magpapaganon, no. Ina-idolize mo na 'yung sarili mo pag ganyan, Wag naman ganon. OA na 'yun. Yun na talaga ang self-desire. So, hindi maganda yun Pisces. At doon naman po sa mga cross-watcher, hindi po kayo pumunta dito or naligaw sa aking YouTube channel by accident. Malamang na dinala kayo ng gabay nyo para makatanggap kayo ng mensahe. At nandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo, mahatiran kayo ng mensahe. Nang sa ganun po, maisaayos nyo ang inyong buhay, kabuhayan, relasyon sa inyong asawa, mga anak, co-worker, kapitbahay. Okay? So, Pisces, alamin natin ang iyong love life this coming 2025. Prediction mo ito, Pisces. Alamin natin ang love life mo, Pisces. Love life ni Pisces 2025. Love life ni Pisces 2025. Okay. Oh, not for you. Not for you. Happy, happy. 626. Wow, nagmi-mirroring ka sa universe, ha? Nagmi-mirroring ka sa universe. Or baka kayo ng person mo, nagmi-mirroring kayo dito. May twin flame ka ba, Pisces? Walang nalalaglag. Okay. Loyal heart. All it glitters flexible. Okay, baliktad. Sorry. Binaliktad ko pa. Okay, Pisces. So, meron tayong not for you, happy, happy, loyal heart, and all that glitters flexible. Galing ng katawan niya. Naka-bend. So, nakikita ko sa'yo dito, Pisces. Tingin ko sa'yo, meron kang inner strength, lakas ng loob, at may pakikiramay ka. At higit sa lahat, talagang focus ka, kasi tinanggal mo na yung maskara mo eh. So, talagang focus ka na kung ano man yung gusto mong gawin, sa love life mo. At ang inner strength mo, sinasabi kasi dito ng baraha, na mayroon kang panloob na lakas at katatagan. Sa mga panahong ito, sa taong ito, sa sandaling ito. At if ever na meron mang panganib, meron kang makaranas ka ng pagkabalisa, this 2025 Pisces. Kahit na ano pa yan, dumating sa iyo this coming year, tingin ko kasi focus ka na, talagang parang tinanggal mo na yung maskara mo dito eh. At tsaka flexible ka na rito. Okay? So, sa buhay pag-ibig mo, nakikita ko na ang energy mo, mayroon kang kakayahan na mapanatiling kalmado at malakas. Malakas ka rito. Kahit ano ang buhay na dumaan, matinding pakikibaka ang maranasan mo this year, 2025, tingin ko, kaya mong malampasan. Hindi mo siya masyado dadamdamin. Okay? Hindi ka masyado magpapadala. So, Pisces, this year, mas tataas ang pagiging mahabagin mong tao sa karelasyon mo or sa person mo.
At palagi kang may oras para sa person mo. Ano? Always gagawa ka ng oras, malamang loyal ka talaga sa person mo. Kahit na gumastos ka pa pang regalo. Tingin ko sa'yo, handa ka talagang magparaya pagdating sa pagmamahal. Loyal ka nga eh. Kaya 2025 tataas ang pagiging mapasensya mong tao, at dahil dito matatamo mo talaga ang kung ano man ang nais mo. At dahil meron kang lubos na katatagan din hmm, kaya tingin ko sa'yo meron ka talagang strong caring relationship this year. At kung hindi ka confidence pagdating sa love, then masasabi ko this year, lalabas ang kumpiyansa mo. Sigurado ka na, hindi, parang feeling ko maganda ako, parang feeling ko may gusto siya, or feeling ko magtatagal ang aming relasyon, feeling ko loyal siya. Lalabas ang kumpiyansa mo, lalabas ang pagiging positivity mo, at ako, ano man ang mga nais mong klaseng samahan this year, tingin ko mapapasakamay mo. Mapapasakamay mo yung star na yan. Pisces? So, maaari mong makita ang iyong sarili na masasabi ko, kasi nag-aano siya, nag-iilaw. So, malamang na isang damdamin na maapoy. Maapoy na nagniningning kasi glitters din, di ba? So, masasabi kong passionate and fiery romance. Happy. Maaring madali kang magalit. Oo, magalit, magselos, magmataray dito. Iba pang emosyonal na masasabi kong pagsabog. Maglalabas din, Pero, masasabi ko din na, syempre, natural lang yan, Natural lang yang lumabas ang galit, selos, dala yan ng matinding pagmamahalan or pagmamahal mo sa isang tao. Meron talaga yan. At masasabi ko na isa itong senyales na magkakaroon kayo ng loyal heart. Kasi mag-open yung puso nyo sa isa't isa. Ayan, bukas yung puso dito. Malamang paunti-unti yan. So, sinasabi dito na yung by the time na meron kayong mga pagsubok, mga challenges, mga pag-aaway na magaganap this year, yan ang way na para tumaas din ang inyong pagmamahalan, pagtitiwala, na more on na ma-overcome nyo yung mga negative side nyo, more on magiging loyal magiging loyal heart kayo, and then, kasi loyal heart na nakalagay and then more on magiging flexible kayo, masasanay kayo, and magiget nyo ang pag-uugali ng bawat isa. Etong loyal heart, isa pa to masasabi ko, tsaka loyal heart, happy, diba? Merong fortune cookie dito, tsaka chess. And then, eto, itlog. So, masasabi ko dito, isa itong senyales ng pagtitibay ng relasyon mo, Pisces. Parehong may kalamangan, kalamangan at the same time, kahinaan din, sa ganitong uri ng relasyon mo sa 2025. At hindi mo kailangang matakot dito. Kaya tinanggal mo na yung maskara mo kasi focus ka na, handa mo nang harapin. Kaya kung sa tingin mo, Pisces, na ay natatakot ako ng ganito, baka ganyan, no, hindi na. 2024, malamang oo, pero pagpasok ng 2025, unti-unting mawawala yan. Tatanggalin mo na yung maskara mo. Okay? Kaya makakabuti sa'yo dito, Pisces, tratuhin mo ang person mo o yung karelasyon mo na meron kang pagpapasensya. Okay? Maging kalmado. Huminahon ka lang. Okay? At huwag mong hayaan na kontrolin ang negatibo yung iyong pag-iisip. Alisin mo yung negatibong emosyon. Dahil ang negatibong emosyon, evil spirit yan. Okay? Yan ang palagi kong sinasabi sa inyo. Tutuksuin ka. Once na pumasok yung insecurities mo, yung pagsiselos, yung galit mo, magliliyab ka at dyan papasok ang evil spirit. Kaya sasabihin sa'yo, yung relasyon na yan, hindi para sa iyan. Gaganyan ka. Tutuksuin ka. So, para sa evil spirit, madali ka talagang maposes, mamanipula. Okay? Pisces, alam mo yan? Kaya Pisces, tulad ng sinasabi ko, sa lahat ng mga zodiac sign,
Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Basahin mo yung Biblia. Gawin mo yung roadmap mo. Kasi kahit sabihin mong artista ka pa, kahit sabihin mong ikaw ang pinakamayaman, milyon-milyon ang pera mo, darating at darating ang panahon, babagsak ka. Tingnan mo si Daniel Padilla, di ba? Karma na sa kanya yun. Nawala na silang dalawa ni Catherine, di ba? So, yung mga ganyan, mga nakakita mo sa TV, mga artista, gawin mong example para sa iyo, sa sarili mo. Okay? Dahil sila ang ginagawang example ng universe. Kaya dapat maging aral din sa inyo na kayo nanonood, lalo na yung mga ina-idolize nyo yan, yung mga ganyang klaseng artista. Pasensya na, nagbigay lang ako ng example, pero hindi rin ako, wala naman kasi ako sa Pilipinas, hindi ko masyadong kabisado yung mga artista, pero marami ako sa mga kliyente na sinasabi na parang katulad ni ganito, na gano'n, kung sino artista yon. Kaya hindi ko kilala, pero ni-research ko para magkaintindihan kami ng kliyente ko. Kaya baka yung iba sa inyong Pisces, ganun din, So, yan ang sinasabi ko sa iyo, Pisces, mag-ingat ka lang sa pagiging negative thinking mo. Okay? Kaya pairalin mo yung pagiging kalmado, pagpapakumbaba. Kasi magkakaroon ka talaga dito ng inner strength. At kayong dalawang ng karelasyon mo, magkakaroon naman kayo ng flexibility sa isa't isa. Basta, wag lang kayo, darating at darating ang oras, na syempre sa sobrang pagmamahal, magsiselos talaga. Lalabas ang insecurities, sasabihin mo, ay, mas maganda sa akin yan. Siguro type mo yan, ganyan, mag-aaway kayo. Pero, yung pag-aaway nyo, magiging way din yan para tumaas or mas lalong tumibay ang inyong samahan. Kaya nga lang, huwag kang masyadong maging in doon sa insecurities mo. Okay? So, basta magdasal ka na lang, Kaya Pisces, kahit na makaranas ka ng problema this year, yung relasyon mo or sa person mo, lack of progress, huwag kang magmadali. Ang lahat ng bagay may divine timing. Okay? Baka gusto mo mag-asawa na, magka-baby na, or more deep intimacy. Okay? Sari-sari siguro. Hindi ko alam kung ilang Pisces kayo manonood. Pero, huwag mong pipilitin ang mga bagay-bagay. Okay, Pisces? Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. Be flexible. Okay? At happy ka. Happy ang love life mo. Meron kang inner strength. Basta huwag mo lang paiiralin ang negative na emosyon mo. Huwag kang magpapakontrol doon. Okay? Iwasan mo lang yan. Move on tayo sa iyong career, Pisces. Alamin natin kung ano ang career mo sa 2025. It is mukhang maganda. Tingin ko yung iba sa inyong Pisces, magkakaroon talaga kayo ng magandang karelasyon dito this year 2025. At itong person mo, loyal. Loyal ka sa'yo. At ikaw rin siguro, loyal ka sa kanya. Kaya all that glitters. Happy, happy. Happy relationship, happy life. Happy person. Yan ang kailangan mo. So, be flexible. Okay, Pisces? So, sa career mo, alamin natin ano ang parating kay Pisces this 2025. Meron nang nalaglag. Ayan na, Pisces. Kuhanin na natin to. Isa, dalawa, tatlo. Okay, Pisces, esoteric card ang gagamitin natin. Sure. Okay. Ito ang baraha mo, Pisces. Sa career mo to, So, una, pasensya na, Pisces, ha. Esoteric oracle card ang gamit ko at nasa Japanese. At pasensya na ako nang nagbasa. Wala kasi akong English version nito, ha, Pisces. Pasensya na. So, unang-una, Pisces, sa career mo, kailangan mo ng pagkilos. Okay? Kailangan mong kumilos. Pero,
Kasi nakakita ko impulsive pagtatanggol sa sarili mong paniniwala. Okay? At Pisces, kung meron kang isang bagay na ginawa or sinimulan mo ng gawin, ano? Gawin mo hanggang sa dulo. Okay, hanggang sa matapos. Ano? Mga idea mo, projects mo, ano? At walang masama, Pisces, kung nagbabalak ka ng gumawa ng mas malaking moves, ano? Or mag-ambisyon. Kung ano bang ambisyon ang gusto mo, walang masama. Ano? Baka yung iba sa inyong Pisces, ito ka siguro. Ito ang iyong dalawang ano ba to? Baka, parang Taurus. Ito siguro ang spirit animal mo, Pisces, ano? Yung iba sa inyo. Alam mo, Pisces, kung hindi mo alam, meron tayong mga spirit animal. Ngayon, meron dito ako nakakitang snake din, ano? At dito, actually marami. Pero dito dahil may dalawang baka, tapos dito, dito ako nakafocus. Then para ito nakakita akong snake. Baka yung iba sa inyo, ang spirit animal nyo is, at ito rin, snake, ano? So, masasabi ko dito, makakabuti sa'yo this year, kasi ito ang meaning ng iyong spirit animal, ano, Pisces. So, mag-challenge ka this year sa career mo, okay? Nasa sa'yo yan kung gusto mong lumipat ng career, mag-iba na, mag-change ng trabaho, okay? Or ibang field ng trabaho kung dati, let's say, for example lang, dati web designer ka or ngayon 2025 parang gusto mo mag-change ng career. Ano kaya kung mag-abroad na lang ako? Which is okay. Okay, walang problema. Yan ang sinasabi sa'yo. Actually, dito rin be flexible sinasabi nga. Ano. So, ito rin parang Taurus baka. May dalawang sungay. Sinasabi dito, yes, challenge yourself this 2025. Pisces, be bold but not rude. Okay? Huwag kang mantutusok. Ano? Maging bold ka, maging daring ka because yun ang energy mo. Yun ang gusto mo. Then, pakinggan mo. Okay? Then, ilabas mo ang kahusayan mo, Pisces. May skills ka, Pisces. May talent ka, Pisces. Sinasabi sa ng baraha. Okay? At panigurado ako, hindi mo pa nailalabas yung tunay na kakayahan mo. Baka ikaw mismo hindi mo alam kung anong skills and talents mo, kung ano ang angkop na trabaho na para sa'yo, na doon ka magtatagumpay. Which is, sinasabi dito sa ng baraha, focus ka sa career mo or kung ano man ang ginagawa mo or kung ano man ang gusto mo. Okay? At makakabuti sa'yo na mag-focus ka on just one thing. Okay? Yung hindi yung gawa dito, sausaw dito, pasok doon. Pag mabawa na ayaw mo na ng trabaho to, quit ka agad, wala. Hindi mo pa nga talagang totally alam. Ano? Let's say, magpapasok ka sa hamburger shop. After 1 month, 2 months, hindi mo pa nga ang tawag dito, nagagamay yung pinakatrabaho dahil sa ayaw mo yung mga tao doon or ayaw mo ng ganyan. Parang nag-judge ka, nag-self-judge ka. Kaya hindi mo namamalayan na bagay pala sa'yo yung isang trabaho na yun. Kaya sinasabi sa ng baraha, mag-focus ka. Which is okay naman maging bold, but not rude. Okay? Huwag yung, kasi kabastusan yung ganun yung pagka papasok ka, hinire ka, tapos after 1 month, 2 months, mag-quit ka kaagad. Sayang naman yung uniform na hinanda sa'yo. Which is wala tayong magagawa kung talagang hindi mo talaga nagustuhan. Ano? Pero huwag mong pairalin yung selfishness. Okay? So, focus ka sa energy mo, kung yan ba talaga ang gusto mo, ayaw mo na dyan, gusto mo na mag-quit, which is okay naman. Pero, sinasabi sa ng baraha, huwag kang sausaw dito, sausaw doon. Kasi Pisces, baka ang mangyari sa'yo, para kang jack of all trade, master of none. Okay? So, masterin mo muna ang isang bagay, saka ka tumalon sa iba pang bagay na gusto mo. Okay? So, meron kang skill na ganito, then sinubukan mo, trinay mo, itong, let's say, pana, o doon ka naman sa sibat, doon ka naman sa sword, after na, namnamin mo muna,
Or baka yung iba sa inyo magsawa na kayo. Hindi niyo na nararamdaman ng motivation niyo sa work. Baka yung iba sa inyong Pisces ganyan naboboring na kayo. Then by that time pwede kang mag-change. Ibig sabihin automatically yung energy mo naghahanap talaga ng panibagong passion, panibagong challenge. Hindi mo lang alam pero yung soul mo, yan ang sinasabi. Kaya kung ganyan ang energy mo Pisces, then makakabuti sa'yo na maghanap ka ng panibagong career. Okay? Then pag naghanap ka, doon ka mag-focus. Pag sinimulan mo, tapusin mo. Then pag nagsawa ka talaga, parang feeling mo, ay, tapos na ako dito, then saka ka mag-change. Okay? Yan ang sinasabi sa'yo. Okay, baka ikaw yung Pisces na madaling maboring. Kaya kailangan paghusayan mo yung mga ginagawa mo. Kung meron kang ginagawa, mas paghusayan mo. Kung wala naman, hanapin mo ang passion mo. Okay? Kung ano bang gusto mong gawin. Dahil kung ano man ang sinimulan mo or sisimulan mo pa lang this year, by the end, baka siguro hindi pa the end, nakakita ko na magiging successful ka. Magiging successful ka dito. At kung gaano karami ang frustration na natamo mo, meron ka siguro mararanasan din frustration this 2025, pero meron din sa past 2024, more 2023, baka mas marami pa. So kung gaano karami yung frustration na naranasan mo, meron ka nang magiging, kasi kung gagawin mong stepping stone yan, then 2025 magkakaroon ka na ng successful life, successful career. Or baka hindi pa matapos ang 2025. Kaya Pisces, yung iba sa inyo, iwasan nyo lang ang mandaya, avoid dirty play. Di ko alam kung anong klaseng career ang meron kayo, kung anong klaseng career ang gusto nyong pasukan, or para mapasa kamay lang ang nais mo. So Pisces, sinasabi sa inyo ng baraha, walang shortcut. Walang shortcut sa mundo ng righteousness. At tandaan mo Pisces, para mapaganda mo ang lahat, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? At panatilihin mong pulido ang trabaho mo, on time. Kung may deadline, makakabuti na dapat on time ka. Kasi isang reputasyon din yan. At saka isa pa Pisces, dahil pula ito, then eto red, pula red, red siya, and then dito merong red. So malamang merong tao na pe-pressurein ka, merong taong maiinggit, maninira sa'yo, which is syempre kanya-kanya kayo ng uniqueness, kanya-kanya kayo ng personality. So hindi mo maiiwasan yan. Kaya malamang na merong taong pe-pressurein ka, maiinggit sa'yo, maninira dahil nakakita ko ang success mo dito. At Pisces, hindi mo kailangan matakot. Okay? Huwag kang magpaantala sa mga ganyang klaseng chismis, paninira. Para lang malamang itong mga taong darating sa'yo na maninira, magsusulsol kung para manghina ka, para mag-give up ka. Yun ang kanilang motibo, hadlangan ka. Which is, tingin ko, isa rin itong binibigay sa iyo ng universe as a test kung hanggang saan ang iyong interest sa isang bagay. Okay? Minsan ganyan ang universe. Siya rin mismo ang magbibigay sa iyo ng hadlang, ng test. Kaya huwag kang matatakot. Which is, ang takot, ang fear is from evil spirit. Isa rin yan. Okay? So, kailangan paglabanan mo. So, Pisces, kung naghahangad ka ng promotion, tingin ko matatama mo yan. Or kung gusto mo naman ng new job, or kung meron kang particular project at super excited ka, kung ano man yun, Pisces, then go for it. Okay? Make a big move. Be bold. Pero huwag kang rude. And get someone's attention. Yung iyong mga boss, okay, mga business partner siguro. Kasi tingin ko, magugustuhan ka nila Pisces. At meron kang kaaya-ayang enerhiya, aura. Pisces. Kaya malamang may taong maiinggit talaga sa iyo. At focus ka lang Pisces. Itaas mo yung energy mo. Maging determinado ka at matapang ka dapat sa gagawin mo kung ano man yan. Dahil 2025, successful ang nakakita ko. Mapapasa kamay mo kung ano man ang nais mo.
Okay? Pero ganyan talaga ano, kahit halimbawa sa artista, ano, sisikat ka pero naandiyan ang basher mo. Kaya natural lang yan, Pisces. Okay? Hindi nawawala yan. The more on naaakyat ka sa taas, the more na magiging successful ka, the more na meron taong maiinggit sa'yo at pababagsakin ka. At nasa sa'yo yan kung paano mo ihahandle. Okay? So, move on tayo sa iyong money sa 2025. Ano ba ang money ni Pisces? Alamin natin yung money mo. Pero syempre, ang career mo, mag-successful ka, di ba? So, meaning, may pera ka. Papasok ang pera sa dito, Pisces. Ano? Alamin natin yan. Oh, yan. Ghost land. Okay, Pisces ghost land. And then, making choice. Dito lang muna tayo. Tapos, spirit place. And then, rock bottom. Okay, rock bottom coming to life. Sa pera mo, Pisces, nakikita ko ang panic. Kasi ghost land, tapos nag-yellow. Magpapanik ka dito. Then rock bottom. Kasi Pisces, makinig ka, Pisces. Makinig ka. Coming to life. Okay? Pisces, may papasok sa'yo na pera. Okay? Kaya magpapanik ka dito. Bakit ka magpapanik? Kasi mukhang may darating na malaking pera sa'yo. Maaring manggaling ito sa work mo. Okay? Or sa hindi inaasahan kung anumang sources ito. At mukhang dadami ang mga bagay na gusto mong bilhin. Kaya kapag nakita, nag-ano ka sa online, naku, may nakita kang, punta ka sa department store, malamang na meron kang makikitang mga bagay, gamit, damit, alahas siguro, malamang na bibili at bibili ka. Kaya malaki ang tendency na maubos din ang pera. May papasok sa yung pera na unexpected ito, hindi mo inaasahan, at malamang na madali rin itong mawawala. Ay, ganyan talaga yan, Pisces. Pag hindi talaga pinaghirapan, madali talagang mawala. Kaya mag-ingat ka na lang, ha? Babala ko yan sa'yo. Kasi malamang this is your first time, Pisces, na kasi ghost eye. First time mo to. Ano? Kaya kailangan mo make a choice. Ano, Pisces? Intindihan mo ko? First time ka makakahawak ng ganitong kalaking pera. Kaya tingin ko malulula ka. Kaya ang mangyayari sa'yo, 2025, may pera ka, shopping dito, punta doon, libre dito, libre doon, ang mangyayari. Tingin ko bago matapos ang 2025, makakaranas ka rin ng stress. Ano? Kaya babala ito ng making a choice. Pisces. It's either na tataas ka or bumagsak ka. Dahil sa feelings mo na baka mahirapan kang pigilan kasi gusto mong bumili ng ganito, kasi gusto mong pumunta doon. Kaya may tendency rin na matapos ang taon, babaon ka sa utang. It's either na maubos ang pera na pumasok sa'yo or maghahanap ka na, kasi syempre, pumasok ang pera, bili ka ng bili, di ba? Tapos, ayan, naubos na yung pumasok. Pero gusto mo pa, para naging addict ka na sa kakalakwatsa, sa kakabili. Kaya Pisces, sinasabi sa iyo ng baraha dito, be wise. Make a good choice. Para hindi ka mabaon sa utang. Malamang isa rin tong masasabi kong blessing ibibigay sa iyo, unexpected, big amount of money papasok sa iyo para hindi mag-freeze. Para ano ba tong ghost land na sinasabi na to? Kasi tinutulungan ka ng gabay mo para magkaroon ka, siguro nag-manifest ka dito, Pisces. Gusto mo nag-manifest ka, gumawa ka ng affirmation dito. Kaya ito, papasok. Hindi ko alam kung saan to. Unexpected to. Baka may kamag-anak ka magpapadala sa ng pera, or baka manalo ka ng lottery, or kung ano man ang investment na, basta may papasok sa yung malaking pera dito. At depende na yan sa gagawin mong aksyon sa paggamit mo. It's either na maghirap ka or gagamitin mo siya para hindi mawala. Kaya sinasabi sa iyo ng baraha dito, be wise. Okay? Para yung pera hindi mawala na parang bula.
Okay? So, it's either not gamitin mo yan sa ikabubuti mo or sa ikababagsak mo. Okay, Pisces? Yan ang nakita ko sa iyong 2025 na prediction. So, ingat ka na lang, Pisces, ha? Be flexible. And always pray. Pray ka kay God. Ask for guidance. Ano? Kasi binibigyan ka ng blessings. At itong darating na blessings sa'yo, galing kay Lord to. Galing sa universe to. Okay? So, be thankful and grateful. And then, namnamin mo, pero make a good choice. Okay? Yan na lang, hanggang dito na lang, Pisces. Wala na akong masabi. Hinahanap ko pa yung pwede kong sabihin sa isa baraha, pero I think hanggang dito na lang siguro. Okay, Pisces? So, Pisces, maraming salamat sa oras na inilaan mo, and salamat sa like, share, comment, and namaste po. Bye-bye.